Magandang araw. Ang ating bagong lesson ngayon ay tungkol sa sino ako, sino tayo bilang Pilipino. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inasahang nakapagbibigay ng mga katangian ng naglalarawan sa kanilang sarili bilang isang Pilipino. Nakikilala ang pagkakaiba-iba at pagkakapare-pareho sa pagitan ng bawat isa na nagpapakita ng yaman ng pagiging Pilipino, na ipapakita ang pagtanggap sa sariling pagkakaiba-iba at sa pagkakaiba ng iba bilang bahagi ng pagkakilanlan bilang isang Pilipino. Paano natin maitaguyod ang paggamit ng ating mga wika sa pang-araw-araw na buhay? Tingnan ang nasa larawan. Ano ang inyong napapansin? Ano ang nakita ninyo sa mga larawan? Pare-pareho ba sila ng mga kasuotan? Anong bagay ang nagpapakitang sila ay Pilipino? Ang layunin ng ating aralin ay nakapagbibigay ng mga katangiang naglalarawan sa kanilang sarili bilang isang Pilipino. Kikilala ang mga pagkaiba-iba at pagkapare-pareho sa pagitan ng bawat isa at nagpapakita ng yaman sa pagiging Pilipino. Ipakilala. Ngayon, basahin natin ang mga salita pagkakaisa o unity, pagkakaiba-iba o diversity. Ang pagkakaisa o unity ay tumutukoy sa pagiging isa o pagkakasama-sama ng mga tao tungo sa iisang layunin, adhikain o pagkilos. Ang pagkaiba-iba o diversity ay tumutukoy sa pagkakaroon ng iba't ibang uri, katangian o anyo ng mga tao o bagay. Ngayon, magsagawa tayo ng thumbs up at thumbs down para sa ilang mga tanong. Sino ang mahilig magbasa ng mga kwentong Pilipino? Thumbs up or thumbs down. Sino naman sa inyo ang mahilig maglaro ng luksong tinik o anumang laro ng lahi o larong Pinoy? Ikatlo, sino ang kumakain ng adobo? Kaapat, sino naman sa inyo ang kumakain ng suman? Ikalima, sino ang umiinom sa inyo ng tsokolate? Ang mga bagay na ginuhit ninyo ay nagpapakita ng ating pagiging Pilipino. Nakita natin na may mga bagay na pareho tayo bilang Pilipino, tulad ng gusto nating maglaro o kumain ng paboritong pagkain. Pero nakita rin natin na may mga bagay na iba-iba tayo, tulad ng ating mga hilig o kung saan tayo nagmula. Ito ang tinatawag na pagkakaiba-iba o diversity. Ang ating mga pagkaiba-iba ay nagpapatingkad sa atin bilang mga Pilipino. Nagkaiba-iba tayo sa hilig at nagkaiba-iba rin tayo sa mga pinagmulan. Nagmula tayo sa iba't ibang lalawigan, halimbawa Ilocos, Bicol, Cebu o Davao at iba pang mga lalawigan. Dahil dito, iba-iba rin ang ating mga wika, tradisyon at nakasanayang pagkain. Ano ang diversity? Muli, ang diversity ay ang pagkaiba-iba, ay ang pagkakilala sa bawat tao ay unique, may sariling katangian. Itinuro nito na hindi hadlang ang pagkaiba-iba para magkaisa. Sa halip, dapat itong ituring na yaman ng ating kultura. Nagpapatingkad sa atin bilang mga Pilipino. Ang salitang nagpapatingkad ay nangahulugang nagpapakinang o nagbibigay ng buhay. Sa madaling salita, ang pagtanggap sa ating pagkaiba-iba ay tanda ng paggalang sa isa't isa.
ito ang nagpapatunay na kahit magkaiba-iba tayo ng hilig o pinagmulan, iisang lahi pa rin tayo na nagkakaisa sa ilalim ng bandila ng Pilipinas. Ginagawa tayong natatangi at espesyal. Kaya natin napapahalagahan ang ating pagkakilanlan bilang Pilipino. Dahil sa mga pagkakaibang ito na bumubuo sa ating pagkakilanlan. Bagaman may mga pagkakaiba-iba tayo, maari pa rin tayong magkaisa. Ang pagkakaisa o unity ay tumutukoy sa pagiging isa o pagkakasama-sama ng mga tao tungo sa isang layunin, adhikain o pagkilos. Magagawa natin ito kung igagalang at tanggapin natin ang bawat isa. Ibig sabihin, kahit iba ang gusto o itsura ng ating kapwa Pilipino, kaibigan at kababayan pa rin natin sila. Ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Binanggit sa simula na kahit mayroon tayong mga pagkakaiba-iba tulad ng hilig o pinagmulan na nakita natin, hindi ito hadlang upang tayo ay magkaisa. Ipinapakita nito na ang pagkakaisa ay isang desisyon na higit pa sa ating mga pansariling katangian. Ang pagkakaisa o unity ay tumutukoy sa pagiging isa o pagkakasama-sama ng mga Pilipino, pagkakaroon ng isang layunin, adhikain o pagkilos. Ibig sabihin, nagkakaisa tayo kapag nagtutulungan tayo para sa isang magandang hangarin, gaya ng pagtulong sa kapwa o pag-unlad ng ating komunidad. So paano ito masasagawa? Ang susi sa pagkamit ng pagkakaisa ay nakasalalay sa dalawang mahalagang gawi. Una, paggalang, ang pagrespeto sa opinyon at katangian ng iba, at ang pagtanggap, ang pagyakap sa katotohanan na hindi lahat ay katulad natin. Kung ang pagkaiba-iba o diversity ay ang sangkap na nagpapakulay sa atin, ang pagkakaisa o unity naman ang pandikit na nagbubuklod sa atin para maging isang matatag na bansa. Ngayon, sa panlinang na gawain, sa isang malinis na papel, iguhit at kulayan ang inyong mga sarili. Pagkatapos, isulat o iguhit sa 3 hanggang 5 bagay na gustong gawin ng isang typical na batang Pilipinong tulad mo. Halimbawa, paboritong lutong Pinoy o paboritong laro ng lahi o larong Pinoy, mga hilig na awiting Pilipino o anumang bagay na nagpapakita bilang isang batang Pilipino. Sa ating paglalapat, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang napansin ninyo sa mga gawa ng inyong mga kamag-aral? May mga pagkakatulad ba kayo sa mga napili ninyong paborito o kinahiligan? Ano kaya ito? Kung may pagkakatulad kang nakita, may pagkakaiba ba sa mga hilig at paborito? Bakit kaya? Ano ang natutunan ninyo tungkol sa sarili ninyong pagkakilanlan bilang Pilipino? Paano natin may papakita ang pagtanggap sa pagkakaiba ng iba? Ngayon, sa ating pagtataya, piliin ang tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng katangian ng isang Pilipino? A. Masusungit. B. Masayahin. C. Hindi marunong magbigay galang. D. Hindi tumutulong sa kapwa. Ikalawa, ano ang ipinapakita kapag tinatanggap natin ang pagkakaiba-iba ng ibang bata? A. Pagmamataas. B. Pagbabaliwala. C. Paggalang at pagkakaisa. D. Pag-aaway. Ikatlo,
Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng bawat Pilipino? A. Pare-parehong lahat ng hilig at tradisyon. B. Iba-iba ang wika, anyo at kultura. C. Parehong kulay at taas. D. Lahat ay may parehong interes. Ika-4. Bakit mahalaga na kilalanin ang pagkapare-pareho at pagkakaiba ng bawat isa? A. Upang makahanap ng mas magandang kaibigan. B. Upang makagawa ng panghuhusga sa iba. C. Upang maunawaan at mapahalagahan ang yaman ng pagiging Pilipino. D. Upang piliin lamang ang mga magkakapareho. Ika-5. Ano ang tawag sa kakayahang tanggapin ang sariling katangian at katangian ng iba? A. Pagmamataas. B. Pagtanggap at paggalang. C. Pag-iwas sa kapwa. D. Pagpili ng kaibigan. At para sa inyong takdang aralin, gumawa ng isang guhit o collage na may temang Ako at ang aking pamilyang Pilipino na nagpapakita ng katangian, tradisyon o kultura ng inyong pamilya bilang Pilipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig.